Hindi naman makalulusot bilang state witnesses ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil sa naging malaking parte ng mga ito sa anomalya sa flood control. Taliwas sa pamantayang itinakda ng Justice Department. Hindi rin umano nakatulong ang tila selective na pagtuturo ng mag-asawa sa mga di umano'y sangkot din sa kontrobersiya. Narito ang report ni Milky Rigunan. Hindi umano matutuloy ang mga payoff kung hindi naman dahil sa mga diskaya kaya hindi sila maituturing na least guilty. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infracom, hindi papasa na maging state witness ang mga diskaya. Sabi ni Ridon, maigpit ang kondisyon ng Department of Justice na dapat least guilty at ibalik ang nakulimbat nila mga pera. Kiresyon din ni Ridon ang affidavit ni diskaya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dahil selective ang gusto nilang ituro sa issue ng flood control project anomaly. Paliwanag ni Ridon kung totoo na sila ang isa sa mga top contractor at may nagawa ng flood at infra projects noong nagdaang Pinoy at Duterte administrations, ibig bang sabihin ngayon lang ba sa Marcos Jr. administration ang issue ng kickback? Narito si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infracom. The question that they need to address is, kailan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Kasi nga, top contractor ka ng Aquino administration, Duterte administration, Marcos administration. Sinabi ni Sara Diskaya, 2016 sila nagkaroon ng mga proyekto sa flood control na matitindi. Ibig mo sabihin, sa 2022 lang nagbibigay, tapos sa ibang panahon hindi nagbibigay. Parang, I think clearly nagsisinungaling and clearly selective po yung listahan na inilahado nila. Or, outrightly, kasi nangalingan po talaga. Kaya nga, ang sinasabi ko, wasak na wasak yung affidavit po ni Mr. Diskaya at ni Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee meeting. Samantala, sinabi ni Ridon welcome sa Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pumunta sa susunod na hearing ng House Infracom. Ito ay matapos idawit ang kanilang pangalan ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez na tumatanggap umano ng 30% sa bawat inilapag na flood control project sa Bulacan. Pero paliwanag ni Ridon, sakaling dumalo sina Senators Estrada at Villanueva, ipatutupad ang right to reply pero hindi sila papayagan na i-interpolate ang mga nag-aakusa sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.